Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Samahan niyo muna ako sa pananalangin. Ihalay natin ang kaloob ng Diyos na ito sa atin. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Dakilang Ama, muli kaming bubuklat sa iyong mga banal na salita, O Diyos. Gaano man pagbabasa ang aming gagawin, gaano man pagsisikap ang aming gagawin, tulad lang sa exhortation, kung wala ang Espiritu Santo na magtuturo at gagabay sa amin, ang lahat ng pagsambang ito, ang lahat ng pagsisikap na ito, ay walang kabuluhan sa paningin mo, O Ama. Subalit kung ang iyong patnubay at ang iyong Espiritu Santo ang siyang gagabay sa amin, at siya ang magtuturo sa amin, magiging makabuluhan lahat ang mga bagay na ito, O Ama. Ganito po ang gawin mo sa amin, O Panginoong Diyos. Kami nagsusumamo sa iyo sa oras na ito, na ipagkaloob mo ang iba yung kagalakan sa aming mga puso, naturuan kami ng iyong Espiritu Santo sa oras na ito, upang malaya kaming makatanggap ng mga spiritual blessing, O Diyos. Alisin mo ang anumang anyo ng masama sa bawat puso, sa bawat tao, O Ama, sa buong gawain na ito. Huwag mong itulot si Satanas na makagawa ng gambala o makagawa ng damage sa church na ito, O Ama. Tulungan mo po kami, ang iyong maliit na lingkod, walang karunungan, tulad ng iyong mga naunang manggagawa, mga propeta mo. Mahirap ang dinanas, O Ama, sa pangungusap nila ng may katapangan. Maging ang mga buhay nila ay napa sa panganib. Iba sa kanila ay pinagpapatay nila, O Ama, maging ang iyong mga alagad. Paano kami makakapangaral ng ganun, O Ama, kung kami ay aasa sa mga nasa iglesia, subalit kung kami ay umaasa sa iyo, ang buong katapangan upang sa ikatutuwid ng iyong iglesia, tulad ng ginawa mo sa hari ng Israel, O Ama. Hindi nangimi si Micah, hindi nangimi si Eha, si Elijah, O Ama. Hindi nangimi si John the Baptist. Mga propeta mo ay hindi nangimi na mangusap ng may katapangan sa ikatutuwid at sa ikaliligtas ng bawat isa, O Ama. Ganun po ang gawin mo sa iglesia ang ito, Panginoong Diyos. Tulungan mo kaming lahat na maging ang mga inaawit ay ilagay sa puso, O Diyos. Hindi yung lumalabas lamang sa bibig ang mga inaawit. Hindi yung dumadaan lamang sa tainga ang mga banal mong salita, O Panginoong Diyos. Kundi ilagay mo sa aming mga bibig. It's just like a tree that planted in a river, sabi nga. And I cannot be moved. I shall not be moved. Ganun ang gawin mo sa amin na hindi kami magagalaw ng anuman, O Ama. Anumang gustong gambala ang gawin ni Satanas, hindi niya kami mauuga, O Ama, upang lalong maging matatag ang iglesyang ito. Inialay ko po sa iyo ang mga kaluluwang nandito, O Ama. Iba yung pagpapala ang ibigay mo sa kanila, at ang mga nagsisipakinig sa internet, pagpalain mo po sila, ang mga mahal namin sa buhay na malalayo, O Diyos. I-bless mo po, O Ama. At hinihiling ko po sa iyo na itinalaga mong nakatatandang kapatid na manggagawa dito. Ang lahat ng karumihan ng iglesyang ito, O Ama, ay linisin mo po, Panginoong Diyos. Ang lahat ng hindi karapat-dapat, alisin mo, O Ama. Upang manatiling matatag at ang iyong iglesyang ito, O Diyos, upang mai-present ang church na ito, a glorious church without spot, without wrinkles, and without blames. Salamat po, Ama, sa iyong lahat ng papuri,
lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa 1 King, chapter 19, verse 1 to 14. First King, chapter 19, verse 1 to 14. Chapter 19, verse 1 to 14. Verse 1, And Ahab told Jezebel all that Elijah had done. May ginawa si Elijah. Ano ba yung mga ginawa ni Elijah? Kung babalikan natin sa chapter 17, no, hanggang 19, may ginagawa si Elijah. And with all how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow, about this time. Sabi niya. Then verse 3, And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. Verse 4, But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die. Yung siyang propeta na pagkatapos na magpakita ng isang supernatural sign, a miracle, then now he is asking God to take his life, no? That he might die, and said, It is enough now, O Lord, take away my life. Sabi niya, For I am not better than my fathers. So verse 5, And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him, and said unto him, Arise and eat. And he looked, and behold, there was a cake baken on the coals, and a cruse of water at his head. And he did eat and drink, and laid him down again. Sabi, and he laid him down again. Somebody laid the prophet down again to sleep. No? And the angel of the Lord came again at the second time, and touched him, and said, Arise and eat, because the journey is too great for thee. Mahaba ang paglalakbay sa kanya. So verse 8, And he arose and did eat and drink, and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights. Mahaba. Lumakas siya, no? Doon sa ipinakain sa kanya. 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. Verse 9, And he came thither unto a cave, and lodged there. And behold, the word of the Lord come to him. And he said unto him, What doest thou here, Elijah? Anong ginagawa mo dito? Sabi ng Diyos sa kanya, no? And he said, I have been very jealous, sabi niya, for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant. Iniwan nila, kaya, no, he is a broken hearted, no?
thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword, and I, even I only am left, and they seek my life to take it away. Ibig rin siyang patayin. Ang nagpapapatay na sa kanya, si Jezebel. Napakamakapangyarihan na babae. And he said, go forth, and stand upon the mount before the Lord. And, sabi niya, and behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains. Na mga bundok natin, no? Bumuka. And break in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, sabi niya, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Sabi. So verse 13, and it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out, and stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice, merong voice, no, unto him, and said, what doest thou here, Elijah? Lagi siyang tinatanong ng Diyos, no? And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with a sword, and I, even I only am left, and they seek my life to take it away. So praise God, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiupo mga kapatid. Dalawa po ang mga mensaheng ito, kaya dalawa itong pareho kong naisulat ito. Yung isa, ang pamagat ay what thou doest here, Elijah. Ito naman, what hearest thou, Elijah? Ano yung naririnig mo? No? So kailangan, anong ginagawa mo? Ba't naghihintay si Elijah? Anong ginagawa ni Elijah? Anong ginagawa mo dito? Sabi niya, meron din siyang pakikinggan. So meron siyang pakikinggan na voice. No? Narinig niya yung voice. Bakit nandoon si Elijah, no? Pansinin natin yung pinuntahan ni Elijah mula doon sa chapter 17, no? Nung inihahanda siya ng Diyos. Meron tatlong phases na pinuntahan niya. Yung una, yung Mount Carmel, pagkatapos yung juniper tree, pagkatapos yung cave. No? Ito yung mga pinupuntahan ni Elijah. Kapag inihahanda ng Diyos ang isang tao na gagamitin niya, no? Ang Diyos ang kumikilos. Si Elijah, isang tesbita, bago siya gamitin, dinala muna niya sa isang kuweba, no? At pagkatapos, ang mga habang nandoon siya, no? Walang makain kasi ipinanalangin ni Elijah na huwag uulan ng 3 taon at kalahati. So magkakaroon ng tagtuyo. Pinadala siya doon sa isang cave, mayroong batis. Ng batis ay ang pangalan ay Shiret. No? Ngayon, tingnan ninyo mga kapatid. Habang inihahanda siya ng Diyos doon na gagamitin para doon sa showdowns, doon sa Mount Carmel at sa pagpatay niya sa 450 prophets ni Baal, si Elijah ay pinakakain siya ng Diyos, no? Amen. Ang inuutusan ng Diyos na magdala sa kanya ng pagkain, mga ravens, mga uwak. Kasi inihahanda siya. Mahirap para kay Elijah ang mga araw ng buhay niya. No? Yung mga time na yon, tandaan natin, hindi isang tao ang backslidden. Buong Israel. Buong Israel, isang buong bansa ang backslidden. Kaya mahirap para sa kanya, no? Si Elijah nung
nung piniprepare siya ng Diyos, nandoon siya sa isang kuweba, pinapakain siya. Ang nag-feed sa kanya, yung Diyos. Sabi ng ating kapatid. Tingnan ninyo, sabi niya, paano siyang lalakas ng 40 days and 40 nights, sabi niya, sa pinakain niya. Sabi niya, hindi niyo ba alam kung anong vitamins yung pinakain ng Diyos para sa kanya? Sabi niya. So, kung yun ang makain ng charts, yung vitamins na yan, tatagal yung charts hanggang sa pag-agaw. Hindi man mag-iisip yung isang mananampalataya na manghihina siya na nasasabi niya, take my life, Lord. No? Pero doon sa dinadanas niya, he was in a terrible condition. No? Pagkatapos na may pakita yung miracle, pinagbantaan siya, no? Natakot siya. No? So si Elijah has been up in Mount Carmel for a long time, and God feeding him by the ravens. No? Kaya pag binasa natin, sabi niya, and the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook, sabi niya. So doon siya umiinom ng tubig. Pero dumating yung araw, ito ay natuyo din. Natuyo din. Kaya siya lumipat. No? Lumipat siya ng lugar. Inuutusan siya ng Diyos. Meron na akong inihandang isang balo pa doon, sabi niya. Okay? So sabi niya, nagpagawa siya ng cake, no? Sa babaeng balo. Sabi niya, igawa mo muna ako ng isang maliit na cake, sabi niya. At tubig, sabi niya. Ito na lang ang sa amin. At pagkatapos namin kayo nito, mamamatay na rin kami. Sabi. Sumunod ka muna. Sabi ng Diyos, thus saith the Lord. Sabi niya, yun ang maganda. Hindi siya yung nagsabi, kundi sabi ng Diyos, na kapag ginawa ng babae, ng babaeng balo, yung sinabi ng Diyos, hindi maubusan. Sabi niya, yung mga lalagyan nila ng langis at ng harina. At makakaabot sila hanggang sa pag-ulan ulit. Dahil hiningi na ni Elijah na hindi uulan ng 3 years and a half, at binindicate ng Diyos yung sinabi ng propeta niya. No? Hindi umulan. Tingnan ninyo kung hindi uulan ng 3 years and a half, ano ang magiging itsura ng mundo? Sabi niya, namaho ang mundo sa time na yon. No? Marami kang tao, sabi niya, na makikita na nakandusay na patay. Maraming hayop ang patay. Maraming mga halaman ang patay. Walang damo, walang makain, sabi niya. So namaho. Isang araw lang na walang tubig sa isang bahay, mamamaho ang mga CR ninyo. Yung nga may tubig na, mamamaho pa eh. Yung may tubig na nga, hindi malinisan yung CR eh. Paano pa kaya kung walang tubig? Isang araw, 2 araw, 3 araw, 1 linggo na walang tubig. Wala kayong mainom. Gaano kahirap? Mamamatay ka. Sino ang aasahan mo sa mga time na yun na nandoon sa isang kalagayan na gano'n? Pero kapag meron kang inaasahan at may nagpiprepare sa iyo, may naghahanda sa iyo, at kung ang naghahandang ito, yung Diyos, obligado ang Diyos, pangangalagaan ka ng Diyos. Hindi kanya pababayaan. Kaya kung nasa sa iyo ang Espiritu Santo, sabi kanina ng ating kapatid, ano ba ang evidence na merong Spirit ang isang tao? Kung merong ebidensya o merong Espiritu Santo ang isang tao, bibigyan ka kaya ng kaisipan ng Espiritu Santo na labagin mo ang kalooban ng Diyos? Sasabihin ba sa iyo ng Espiritu Santo na, sige, gawin mo yan, yung mali, gawin mo. Hindi yun ang Holy Spirit. Tiyak, yung nakakaintindi ng salita ng Diyos at gawa ng Espiritu Santo, malalaman niya, hindi ganun ang utos ng Espiritu Santo. Hindi ganun ang nagtuturo sa atin. Diba? Kung hindi yun ang Espiritu Santo, Espiritu ng Diablo ang nandoon. So kung ang nananahan sa atin, sabi kanina, we are sealed by the Holy Spirit. At ang Holy Spirit na yon ang pumuprotekta sa atin
at gumagawa ka ng mga ganong kalokohan, ibig sabihin, hindi ka protektado, hindi ka selyado ng Espiritu Santo. We are looking for the evidence eh. No? The evidence. Paano ako tatayo dito kung paano niyo ako paniniwalaan? Sana nawa, no? Na naniniwala kayo. At you search me, brothers and sisters. No? I am open. Even after the service, I'm open. You can ask me privately or publicly or Taichan. Tanungin ninyo ako kung Brother Boy, hindi ba gumagawa ka ng ganito? Sabihin ninyo sa akin. Brother Boy, di ba nambababae ka? Sabihin ninyo sa akin. Brother Boy, hindi ba nagluluko ka? Sabihin ninyo sa akin para may pagtanggol ko naman yung sarili ko. No? And please open yourselves to me. Please open yourselves to me and I will tell what I see to you. Para sa ikabubuti nating lahat. No? Para sa ikabubuti natin. I'm open to you. Dahil ako'y matanda ninyong kapatid na nagsasalita sa inyo, para mapaniwalaan ninyo ako at mapaniwalaan ko kayo. No? At pagka pinaniniwalaan ninyo ako at pinaniniwalaan ko kayo, I will trust you and I know you will trust me. Kasi pinaniniwalaan mo ako eh. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. To trust Him and He will trust you. Ganun lagi ang gusto. And God trust Elijah. He trusted this prophet that he will not compromise the word of God. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil mapagkakatiwala niya, inalagaan niya si Elijah. No? Did you see? He even sent his angel. The angel of God came from heaven to touch him. Alam nyo, tuloy-tuloy natin ito para makita natin kung anong ginagawa ng Diyos kay Elijah. Kung paano inuutusan ng Diyos si Elijah ay yung mga angels niya. No? Tapos sabi niya, there came a time, sabi niya, when God preparing a man for a great miracle. He called all Israel together and he thought if they could see the supernatural hand of God move, they would believe God. Kasi backslidden yung Israel from King Ahab Inasawa niya si Jezebel At si Jezebel, dinala niya yung the whole Israel, the whole nation. Dinala niya, naging idolatrous yung Israel. No? Yung pagsamba nila, sosyalan na lang. No? Mahilig sila sa social gospel, social yung magkikita-kita sila kung magpupuri sila pagkatapos yan. Kung ano yung mga pinag-uusap, alam mo si sister na ganito. Oh. Alam mo si brother na ganito. Naging ganoon yung trend nung kanilang pagsamba. At dinala niya sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil bayan ng Diyos, ang Israel, meron siyang mga itinalagang propeta. At ang nakatalagang propeta ay si Elijah. Mahirap yung dinaranas ni Elijah. Kung ikaw ngayon ang susuguin sa isang kongregasyon na taliwas, no? Nataliwas yung paniniwala, paano mo kaya sisimulan? No? Ang yung mga pananalita. So he called Israel together and he thought, ang isip ni Elijah, kung makikita nila ang supernatural sign na ito, sabi niya, maring maniwala na sila sa Diyos. See? So kapag binalikan natin, yung dito sa chapter 18, naghamon siya. Hinamon niya yung mga prophet ni Baal, no? Na nandun under ni Ahab, na magkaroon sila ng showdown sa Mount Carmel. Sabi niya, kung yung Diyos ninyo, si Baal, kung sinong makakapagpababa ng apoy sa langit, sabi niya, at susunog sa handog, sabi niya, siya yung Diyos. At kung makapagpapababa kayo, si Baal ng apoy
sa sa handog, sabi niya, siya yung Diyos. Pag yung Diyos ko nakapagpababa ng apoy, siya yung Diyos. Sabi niya. Sabi ni Elijah, pumayag sila, mga kapatid. Hanggang sa ang ganda, no? Ang istorya, nagkaroon pa sila ng tinuya-tuya sila ni Elijah. O baka naglalakbay, o baka natutulog yung Diyos nyo. Nagsugat-sugat sila ng mga katawan nila. Pero wala. Hanggang sumunod yung naging hapon, naging takip silim na, oras na ng paghahandog. Nagdasal si Elijah. At nung magdasal si Elijah, bumaba yung apoy. Pinalagyan pa niya ng tubig yan, hanggang 3 beses. Eh, syempre, kung may tubig, paano mo sisindihan yan? No? Para maging lalong imposible sa paningin ng mga tao. At pagkatapos na mangyari ito, no, pinatay pa niya yung 450 na propeta. Wala silang itinira kahit isa. Nung maganap ang bagay na ito, yung miracle na ito, yung showdown na ito, pinagbantaan siya ni Jezebel. At sa pagbabantaan ni Jezebel, natakot siya. No? Makapangyarihan kung minsan yung mga babae. No? Makapangyarihan pa si Jezebel kay Ahab. Pag sinabi ng babae, doon ka maglaba ka, sabi ng babae, magsaing ka. Siya pala yung tigasaying, tigalaba, puro matigas yung mga babae. Kaya hindi dapat na ang babae manguna sa lalaki. No? Yun ang hindi pinapayagan ng Biblia. The nation was polluted by a backslidden king and his wicked wife na naging idolatrous, no, si Jezebel. Sabi ng Biblia, si Ahab ang pinakamasamang hari na naghari sa Israel. Kung pinakamasama, talagang mahirap baguhin yung Israel, no? They brought the nation under idolatry, and it was breaking the heart of the prophet Elijah. No? Lugong-lugo yung damdamin niya, lugong-lugo yung puso niya. No? Kaya siguro yung ibang manggagawa, pag kami nakikita na sa church na bakit ganun? Lahat ng aral, no? Naiaaral, lahat ng mga kaunawaan o kapahayagan nandoon sa church. Pagkatapos, may makikita ka na bakit na nagiging backslider o maalis, no? Na nalulumo yung puso mo kasi meron pa rin kasi pag-ibig eh, no? Kung kaya mo lang yakapin lahat na, kung mailalagay mo lang lahat yung ibinibigay ng Diyos na mabuting isip sa'yo, ilagay mo, bigyan mo rin siya. Kung mai-divide mo lang yung spirit mo para sa kanila, na ang iniisip mo ay puro kabutihan ang mailagay sa kanila, parang wala nang mag-isip ng hindi maganda. Kaya lang, kasi, individual yung sa pagtawag sa atin, no? Sana, hindi mo na kami binigyan ng free will, Lord. Sabi ko, kung minsan, sana hindi na kami maging malaya na mamili ng merong masama, merong mabuti. Puro mabuti na lang. Para hindi na kami mapasama. Para wala nang maging masama. Wait. Darating yung araw, wala nang magiging masama, puro mabuti na lang. Sabi niya. Kasi naghagis din ng binhi yung masama. Pabayaan natin muna sila na tumubo at pagkatapos, susunugin din natin sila. So ngayon mga kapatid, bilang mga mananampalataya, no? Kailangan i-check natin yung sarili natin. Check upon our experiences, especially the preachers, no? Mga tumatayo dito sa pulpito.
Because God will anoint only those who could cry, no? Who could shout, who could preach boldly, na itama ang sino man, na maaaring makapagsabi na, oh, mali yung ginagawa mo, mali yan, hindi dapat yan. And correct the mistakes of believers. So, ganun inanoint ng Diyos si Elijah. Dahil siyang nakita niya na pwedeng makapag-rebuke kay Ahab. Kahit anong pagbabanta, hindi na siya natakot. Ngayon, kung hindi natin sasabihan, you don't really love. And I don't love you kung hindi natin sasabihin na ang mga maaaring may masaktan, ano? Pero wala akong intention na manakit eh. This is out of love only. Dahil sa may pagmamahal. No? And then, let's walk all together in love. Magsama tayo na lalakad ng may pag-ibig sa bawat isa. Paglilingkuran natin yung Diyos, mga kapatid. Today we can shout. No? We can shout. Pag kumakanta tayo, aywan ko kung if you shout, if you take the meaning of the, no? Kaya lang ako kasi mulat mula pa, kahit na doon sa Trinitarian, naging ugali ko na, yung kinakanta natin, ninanamnam ko talaga. They shall run and I am not be weary. I run. Doon natutuwa yung Diyos eh. And they shall walk, they shall not be faint. No? Kasi yun ang sa akin. Kasi inihahandog ko yung sa Diyos. Ba't ako mahihiya sa mga nasa likod ko? Kung pinanunood niyo ako, praise the Lord. Nawa, maging blessing sa inyo. No? Maging blessing sana. At gawin din niyo sana hindi para sa akin, hindi para sa Diyos. No? Ang lahat ng ginagawa natin ito, hindi para sa isang tao. Hindi para sa tumatayo dito. Kundi para sa Diyos lahat. What doest thou here? Sisters? What doest thou here? What doest thou here, brothers? Anong ginagawa natin dito? But to serve the Lord. No? To meet the presence of the Lord. No? Para ma-meet natin yung presensya ng Diyos. You cannot see Him face to face na mukha na katulad ng nagtitinginan tayo ng ganito. No? Hindi ganon. Pero pagka nararamdaman mo sa puso mo, no, yung presence ng Diyos nasa sa iyo, hindi lang doon sa gitna natin, no? Kapag pinag-uusapan yung pangalan niya, huwag kayong masatisfy na nasa gitna lang natin. No? He should sup with you inside, no? Mararamdaman mo siya dun sa loob mo. If you don't feel this, no? Baka your senses are numb. No? Baka kaya hindi nararamdaman. But you have to feel it. There is something wrong, no? If you don't feel it. Kung mo ba pinangako ng Panginoon na kung nasaan ang 2 o 3 na nag-uusap sa aking pangalan, nandoon ako sa kanilang kalagitnaan. Okay na yun? Satisfied na tayo doon? Kasi merong indwelling eh. Ang kailangan mag-indwell siya sa atin. Kailangan maramdaman natin. So, yung ebidensya ng Holy Ghost ngayon, makikita sa atin. Paano ka mangungusap ng mga salita ng Diyos? Kung wala kang nararamdaman, no? So you can shout, you can scream, some speak in tongues, no? Kasi yan ang paniniwala na evidence ng Holy Spirit. Meron silang signs, but where is the sincerity? They are so sincere. Sincere sila. Asan yung understanding? Saan yung pagsunod sa word? Gaano man kasincere ang isang tao? Kahit gumawa ka pa ng Third Testament mo. No? Kung wala kang sincere ka doon sa Third Testament mo, nasa naman ang word? Nasaan ang salita? Nasaan yung sinasabi ng Biblia? Thus saith the Lord. Nasaan yung thus saith the Lord? Doon sa third. Amen. Ang kailangan natin yung thus saith the Lord kasi hindi tao ang nagsalita nun. It's the Lord. Kaya sabi niya, thus saith the Lord. Mga kapatid,
It only grieves our heart to see sin. Pag nakikita natin yung kasalanan, no? Nagre-grieve yung spirit mo. No? Pag nakikita mo ang isang tao na alam mo kasalanan yung ginagawa niya, lalo na kung kapatid mo, mahal, mga magulang mo, mga kamag-anak mo, kaibigan mo, asawa mo, girlfriend mo, ganun. Nagre-grieve yung spirit, no? Nakikita mo kasi yung kasalanan dun sa kanya. So, anong gagawin? Sabi ng prophet, rebuke. Elijah, no, hindi siya nangimi, nirebuke niya si Ahab. At na-experience niya ni Elijah na mag-rebuke at pagbantaan ang buhay niya. Wala pa nga pagbabanta sa atin eh, no? O baka naman may banta, no? Sa mga pastor may banta kasi. Pag nag-rebuke ka ng sharply, take care. Yung box baka nanganganib. No? May panganib dun sa box. If you rebuke somebody sharply, no? Kaya mamimili ka ngayon, o yung maliit yung binibigay, yun na lang ang i-rebuke mo ng matapang. Yung malaki yung binibigay, don't rebuke him. Sabi nga. O kaya, yung pahapyaw lang. No? Kasi nanganganib yung kahon. Sabi niya. Pero kapag ka wala kang kinukuha sa kanya, Amen. kaya I rebuke every one of you. I rebuke everyone who is doing against the word of God. Amen. And I do believe. Hanggang ako yung nakatalaga dito at meron akong nakita, no? Hindi ko papayagan yan. I will step down kung hindi na ako pwede. We will not tolerate what's wrong, brothers. Naniniwala ako, merong mga naninindigan sa salita ng Diyos sa church na ito. We will help them. We will help anybody, no? To correct them, to renew their strength. No? Para ang church na ito ay matuwa ang Diyos sa atin. Ano bang ipinunta natin dito para i-serve yung Diyos? Para, ano ba? Para mabigyan siya ng matuwa siya sa atin. Di ba? Yun ang pagsikapan natin, yung Diyos na pinaglilingkuran natin, matuwa siya sa atin. At pag natuwa siya sa atin, tandaan nyo, hindi pa kayo lumalabas dito sa loob ng bahay-simbahan. Dala-dala mo ang blessing niya. Kung minsan, madali tayong humanap ng alternate, no? Alam nyo mga kapatid, yung na-experience ko sa isang linggong nakaraan na ito, terrible. Ewan ko bakit ganon. Nagtatanong ako sa Panginoon, bakit sumakit yung paa ko ng ganito? This is the first time na sumakit yung paa ko mula dito sa bukong-bukong hanggang sa tuhod. At namaga. Anong ginawa ko, Panginoon? Ano ang nakain ko? Bakit nagkaganito? Nung sumakit ng ganito, ang naisip ko kagad, I'm sorry, no, sa Panginoon. Naisip ko to take pain reliever. So I took a pain reliever, and after that, yung pampababa ng uric acid. Pero hindi aalis yung sakit. Sa tuwing iinom ako ng pain reliever at saka pampababa ng uric acid, lalong sumasakit. From Saturday, Sunday, Friday, hindi pa masyado eh. Pero yung Friday afternoon, Saturday, sabi ko, mawawala na ito bukas. Uminom ako ng umaga, tsaka yung gabi. Wala. Pumasok ako ng Sunday, nagtatrabaho ako, paika-ika ako. Monday, uminom ako, lalong sumakit. Ano nangyayari ito? Ano pang nagawa ko? Pero alam natin ang sarili natin eh. No? There's something wrong. Tapos, Tuesday, ganun pa rin.
Kinabukasan, sabi kay Sister Baby, mag-pray tayo, hindi na ako inom ng gamot. Pag-pray natin. So, praise God. Nung nag-pray kami, doon ko naramdaman na parang may kumakalas ng unti-unti sa tuhod ko, tsaka sa paa ko. Kaya ngayon, kahit na, and they shall run, and they shall not be weary. No? They shall walk. Alam nyo, hindi ko man maibaluktot noon, mga kapatid, yung paa ko. But, mula Wednesday, hanggang ngayon, hindi na ako minom ng unang Panginoon. Ang Diyos, ikaw ang aming great physician. Lahat ng sakit, kaya mong gamutin. Sabi ko. Kailangan may pag-iingat tayo, no? Kahit sa mga kinakain natin, mga kapatid. Kailangan natin yon. So when he called all Israel together, he made a challenge to them. No? And Elijah came unto all the people and said, how long, sabi niya, halt ye between two opinions? Hanggang kailan kayo magkakaroon ng mag-aalinlangan sa dalawang opinion? Sabi niya. Kasi nag-aalinlangan nakukonfuse sila marami yung sa kabila. Tapos, si Elijah lang yung nasa kabila. Nag-iisa lang siya. 450 against 1. Paano ngayon? Mga propeta din yan, mga aral yan. At yung mga tao, mahilig sila ngayon, natitingin sa aral. Ang akala ko ngayon lang Noon pa pala, nung time pa ni Elijah, mahilig nang tumingin ang mga tao sa aral na tao sa eskwela. Kasi mayroong prophet school nung time na yun So there are 450 out of 1 against 450. Mahirap paniwalaan. And the king, yung king, kasama nila, under sila ng king at ng queen. Kaya napakahirap. At kung sino yung totoo, yun yung nag-iisa. Amen. So yun napaka-terrible, napakahirap na sitwasyon ni Elijah. Paano ko i-review ko itong hari? But he cannot do anything but to follow. Sabi nga ni na Peter, mas mabuti yung sumunod muna sa Diyos bago sa tao. Amen. Kaya mas mabuti pa yung sumunod muna tayo sa Diyos kaysa sa tao. Kahit, sabi nga kagabi, kahit sa asawa, kahit sa magulang, kahit sa kapatid, no? Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos kung mauuna pa sila kung mauuna sila sa Diyos. Kaya kailangan, walang nakapagitan sa atin sa Diyos. At pagka walang nakapagitan sa atin sa Diyos, subukan pa natin. No? Na kung hindi ka rin pakakainin ng Diyos na ang susuguin niya sa iyo, yung mga uwak. Sabi, ang ganda, nung binabasa ko, sabi ko, ang ganda nito, ano ito? At pagkatapos, sinabi niya, and Elijah came unto all the people and said, how long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow Him. Then, if Baal, then follow Him. Kung si Baal, sumunod kayo sa kanya. Amen. Pero ipinakita na sa kanya yung no? Ipakikita yung challenge sa kanila. The challenge, sabi niya, he said, let the God that is supernatural, let Him show Himself alive, and let Him be God. Yan ang hamon sa kanila. Kung sino yung makakapagpakita ng supernatural, sabi niya, yan ang buhay na Diyos. No? At siya, and let Him be God. Yan ang susundin. Yan ang paniniwalaan. Yan ang Diyos. If Baal is God, if He can answer, let Him answer. Sabi niya. Kung makakasagot si Baal, hayaan niyo sumagot. Sabi niya. Let the God that answers, let the God, sabi niya, let the God that keeps His words and promises be God. Kung sino yung Diyos na sumusunod dun sa pangako niya, tumutupad dun sa pangako niya, at kung sino yung sumasagot sa mga pangako niya, sabi niya,
Yan ang Diyos. Yan ang challenge niya sa kanila. Kaya hinamon niya ng showdown. Walang bumabang apoy. Kaya, hindi si Baal ang Diyos. Yung Diyos ni Elijah na nag-iisang propeta, yun ang Diyos. So what happened? He called all together, no? Pag binasa sa chapter 18 ng Kings, the first king, and the God of heaven answered in a supernatural sign to Israel. So, he could answer, this God of Elijah, he could answer by fire. So, nung nag-pray siya, yung apoy galing sa langit, bumaba. Bumaba yung apoy, at yun ang sumunog ng handog. Hindi ba? Kapag tataka yan, huwag mo sasabihin kidlat lang yun. No? Sasabihin, kumidlat, nasunog yung handog. Hindi kidlat, yung apoy, yung pinagbababa nun, yung Diyos. No? Wala si Jezebel, kaya hindi makapaniwala. Hanggang hindi ko makita, hindi ako maniniwala. Marami kasi hanggang ngayon No? Pero sa church natin, na kaloob ng Diyos sa atin, hindi ganoon. Hindi to see is to believe. No? To believe is to see. No? And Elijah did the prayer, sabi niya. And God answered his prayers. And God kept his word and promises always. Ganun kasaya ang isang tao pagka sinagot yung prayer mo. Naganak si Elijah, kaya lang, hindi naman alam ni Elijah na pagbabantaan pa yung buhay niya. Hindi niya alam naman na. Pagkatapos nun, doon pa lang siya pinagbantaan Nung pinatay na niya yung mga propeta. At si Jezebel ang nagbanta. Isang babae. Matapang na babae ito. No? Biro mo, pagbabantaan niya, yung nakapagpababa ng apoy at pumatay ng 450 prophet. Ang babae ang nagbanta sa kanya. At takot na takot si Elijah. Hindi lang si Elijah yung takot. Unang natakot kay Jezebel, si Ahab. Kaya kapag nang-a-under yung isang babae, tandaan natin, that was a Jezebel spirit. No? In-under ni Jezebel ngayon si Ahab. Nahatak ni Jezebel ngayon si Ahab para maging idolatros ang Israel. Tingnan ninyo kung paano napapahamak ang Israel. Ngayon naman, pag ang babae, ina-under niya yung isang lalaki, walang kaayusan sa bahay. Magulo. Magulo. No? Kaya kailangan, hindi naman mamaltratuhin ng asawang lalaki, yung babae. Mamahalin niya ito. No? Igagalang niya ito na para isang, sabi nga, para isang maselang babasagin. No? Mamahalin niya ito. Alam ng isa ang kalagayan ng lalaki, kalagayan ng babae, kalagayan ng mga anak. Hindi yung anak, hindi yung parang tatay. No? Hindi yung asawang babae, hindi siya yung babae at lalaki. No? Yung lalaki naman, hindi naman siya yung parang babae. Na, hindi, wala ang kaayusan pag ganun. No? Kailangan na nasa tamang ayos. Anong pinatunayan ng Diyos kay Elijah? I will never leave you, nor forsake you, no? Till the end of time. Ganun yung pinatunayan ng Diyos sa kanya. But after all this, sabi niya, pagkatapos na makita ang lahat ng mga bagay na ito, still, sabi niya, it was not sufficient to Israel. Hindi pa sapat sa Israel. No? And Elijah don't know what to do. So he ran to the juniper tree. Kasi may banta sa kanya. Ang akala ni Elijah, pag naipakita yung supernatural thing na yon, maniniwala na yung Israel. Pero hindi pa pala sapat. No? Hindi sila naniwala kasi malakas yung hatak ni Jezebel, naging social din sila Sa atin din, kung minsan, marami nang ipinakita ang Diyos sa atin. No? Kung minsan, nahahatak pa tayo kahit na ano yung ipinakita na ng Diyos sa atin. Malakas humatak ang sanlibutan. No? Ganun ang nangyari sa kanila. Kahit ano pa yung na-experience mo. Kahit anong blessing pa yung dumating sa iyo. Pagkatapos ng mga blessing, no?
Minsan nakalimutan man pasalamatan yung Diyos. May blessing na dumating. Pagkilos na ng Diyos, yung nangyari sa atin. Pagkatapos, minsan mo lang iiwan yung pagkilos ng Diyos. Ang akala ni Elijah, tapos na, ayos na. Naipakita na, maniniwala na sila. Hindi pa pala. Pinagbantaan pa ang buhay ni Elijah. So, doon sa juniper tree, sabi ng ating kapatid, no? Juniper tree is a place where he went when he was so discouraged and don't know what to do. Hindi niya alam kung ano gagawin niya doon sa banta ni Jezebel. We must be glad there is a juniper tree. Sabi niya, God's people who are discouraged or in trouble or depressed, sabi niya, can go under that juniper tree. A juniper tree where you can rest and God could feed you. Ganun yung ginawa sa kanya eh. Tapos tinignan ko yung juniper tree. Ano kaya ang klase itong juniper tree na ito? Sabi ko. Yung juniper tree pala, merong mga iba't ibang klase ng juniper tree. So, nung buksan ko, merong ganitong mga juniper tree, no? Sabi ko, baka ganitong puno, baka sa ganito nagpahinga si Elijah. Malabon yung puno, napahiga, kasi pagod siya, sabi niya. Yung journey is too great. No? Mga kapatid, kaya pag tinignan ninyo sa Google, yung juniper tree, makikita natin kung ano yung itsura. Pero merong mga iba't ibang itsura. Iba-ibang mga itsura ng juniper tree. Mga varieties. No? Pero sabi ko, siguro itong ganito kalago yung inano ni Elijah. Kasi nagpahinga siya doon eh. He lay down. And amen. Where God can comfort, no? His servant. Amen. At makikita natin kung paano kino-comfort ng Diyos yung servant niyang ito, mga kapatid. And how God will comfort us when we are in trouble. Kasi kung minsan dumadating ang mga ganitong bagay. Tapos may kinwento si Brother Branham, sabi niya, there was a colored lady, sabi niya, she'd been hit by a car, sabi niya. They asked her if she wanted to sue for damages. Pero nung sumagot daw yung babae, sabi niya, bakit napapunta ito dito? She said, lousy. Sabi niya, no child, no. I don't need damage. Sabi niya, I need repair. Kasi na-aksidente na-aksidente siya sa She was hit by a car, sabi niya. And think, sabi niya, kaya pala nilagay niya ito, kasi iniisip niya, kaya niya ikinuwento ito, and think that's the way the church needs today. Sabi niya, hindi damage, hindi yung magpabayad ka ng damage, it needs a repair. So, the church, sabi niya, needs a repair. So, the church should go under the juniper tree para ma-comfort ng Diyos yung church. Kasi, ano bang nakikita ninyo sa atin? Hindi na ba kailangan ng church na ito ang comfort? Why don't we go to that juniper tree? No? That God can feed us, no? He can lay us down, no? Kung anong gagawin niya? And sabi niya, now under the juniper tree, so we can be alone. You can be alone. You can repent, you can pray, you can ask, you can talk to God under that juniper tree. Sabi niya, the prophet, after he did great thing, you'll see how disappointed he was after he had done exactly, sabi niya, what God had told to do. He thought, surely if he did that, the people will believe him. Yun ang iniisip niya, na maniniwala na yung mga tao sa kanya kasi doon sa ginawa niya. But he found out after all the miracles, sabi niya,
that God told him to do, still Jezebel, she refused it. And she said she would stop his ministry and she will cut off his head. Pupugutan siya ng ulo. Ang pupugut ng ulo si Jezebel. Atapang, no? Atapang babae, mga kapatid. So, his poor heart, sabi niya, was broke. And he ran to the juniper tree for refuge. And said, out there, sabi niya, nalalangin siya, nakatulog siya. All of us, sabi niya, sabi ng prophet, all of us have a little place we go to when we get in those troubles, sabi niya. Sabi ng ating kapatid, I have a little cave, sabi niya. Meron akong little cave, sabi niya. I have a little cave that the FBI, sabi niya, FBI could not find him, sabi niya. He go there 2 or 3 days, have to wade up a creek, up over a hill, through a branch of a tree, to go down to a cave, sabi niya. So, yung cave na ito, nung tinignan ko yung wade na ito, kailangan dadaan ko dun sa muddy place with water. No? Tapos, nakaano yung puno, nakatakip, papasok doon. Ngayon, hindi nila mapuntahan ito kasi maputik, no? Hindi sila magtsitsaka. At sino pupunta doon? Dahil maputik. Pero pumupunta siya doon 2 or 3 days. No? When he is in trouble, when he want to talk to God. Amen. Sabi niya, lahat tayo meron. Kung wala kang mapuntahan, na cave na gano'n, there's something better than the cave. Amen. Yes. Better than the cave. You go to the Lord Jesus Christ and talk to Him personally, privately. Amen. You talk to Him. Sabihin natin sa Kanya kung ano ang mga problema natin, anong kailangan natin. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Hindi natin kaya. No, wala tayong kakayahan. So after all those troubles, there is always somewhere a place we can go and retreat in the presence of God. Again, and you will recover. Sabi niya, makaka-recover ka, sabi niya. So praise God, no? So we believe that no man has the right to profess na siya ay isang Christian until he is found such thing na gano'n. Hindi pwedeng sabihin mo na, I am a Christian. But you do against the work of a Christian. No? Christian kami, born again kami. Pagkatapos yung ginagawa natin, kumukontra doon sa pagiging isa, born again na sinabi ng Panginoong Jesus. Sabi niya, sabi ng Biblia, you are a liar. Sabi niya, sinungaling ka, sabi niya. The Bible will accuse you that you are a liar kasi sabi mo born again ka, hindi ganun yung tinawag na born again ng Panginoong Jesus. No, He is a new creation of God. Kaya born again siya. So ngayon, sometimes we commit mistakes, no? Nagkakamali tayo. Pero hindi yun ang katapusan. Hindi yun ang katapusan na parang wala ng pag-asa. Na meron siyang Diyos na meron siyang dalawang kamay na handang-handa lagi na kunin tayo. Gusto tayong mabago ng Diyos, gusto tayong mahalin ng Diyos. Pero ang tao ang lumalayo. Oh. Anong gagawin natin? Huwag tayong lumayo. Sabi nga niya, you can repent and pray. And then you will recover. Makaka-recover ka. No? Ganun ang gusto niya ng Diyos. There may be a time when men who are worldly trained, sabi niya, maaaring dumating yung time na merong mga worldly trained will be sent to try to explain all the supernatural away. Itatry nilang i-explain yung mga mysteries away from the Word of God. Hindi ba?
Yun lang baptism eh. Parang supernatural na ito. Supernatural na ito eh. Word of God eh. Amen. Yung nakasulat naman eh. Wala kayong pagtatalunan, nakasulat. Pero yung understanding, That's right. they are well trained, sabi niya. Na-train talaga sila. But they are worldly trained. Tinrain niya yung eskwelahan. Oh. Anong ginawa? Kontrahin ang sinabi ng Diyos. Ililihis niya ang paniniwala ng mga tao. Palayo sa salita ng Diyos. Kasi worldly trained sila eh. Hindi sila spiritually trained. Kaya ang nagtitrain sa atin, hindi tao. Hindi si pastor. Ang nagtitrain sa atin, Holy Spirit. Oh, kaya pag na-train ka ng Holy Spirit, yung mga itinuro ng Holy Spirit ngayon, yun ang gagawin mo. Pare-pareho tayo. Kaya nga, sinabi ba niya na, o pastor, aralan mo yung lalo na kung malapit na ang araw. Pastor, sabi niya, yung mag-aralan kayo, sabi ng Biblia eh. O, pastor ba yung nakasulat? Hindi. Mag-aralan kayo, sabi niya. Huwag niyo kalilimutan ang pagdalo sa pagtitipon, na gaya ng ugali ng iba. At kayong mag-aralan sa isa't isa. Oh. Hindi sinabi nung Hebrew 10:25 na, pastor, aralan mo sila ng aralan. Hindi. Mag-aralan kayo sa isa't isa. Oh. Para matrain ang bawat isa. No? Kaya lang may itinatalaga lang na parang nakatataas lang ng konti. Hindi naman super taas yung mababa lang ito. Mababa nga yung kalagayan ng pastor eh. No? Maglingkod, magpastol, magpakain ng spiritual food, maghanap kung paano may stimulate ang mga mananampalataya, makakain sila ng tama para maituwid sila. Para pag dumating tayo sa panahon ng pag-agaw, no? Walang maipipinta sa atin ng Panginoon. No? They might be able to satisfy the carnal mind that does not know God and say the days of miracle are past. May nagtuturong ganito. No? Wala na. Mga miracle, wala na. Kaya kahit na yung mga signs ng healing, wala na. Pero meron. Nung hindi nga ako uminom ng gamot, doon ako gumaling eh. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Some Bible verse, they will say they are not inspired and they won't believe it. Like Mark 16. No? And they shall lay hands, and the sign shall follow to them who believe. They shall lay hands to the sick, and the sick shall recover. Amen. But if a man has ever experienced where you met God, all the theologians or false pastors or teachers in the world could never take that experience away from you. Pag kami na-experience ka na supernatural sa buhay mo, no? Hindi makukuha ito ng mga theologians. Hindi makukuha ito ng relihiyon. Kasi sa iyo ito. Ikaw ang binigyan ng experience ng Diyos ng ganito. Kaya kung binago ng Diyos yung buhay mo, supernatural thing. No? Dahil kung ikaw lang, hindi mo mababago. Kahit yung kapitbahay mo, hindi niya kayang baguhin. Kahit yung nanay mo, hindi niya kayang baguhin. No? Sino bumago sa iyo? It's God. Amen. So that is a supernatural thing. Amen. Mga kapatid, kasi walang makakakaya nito eh. No? Kapag sinabi mong kaya mo, di ba alisin ko na ito. Mga kapatid, pwede mong alisin yung paninigarilyo, pwede mong alisin yung pagmumura. Pero, paano mo aalisin yung tunay na salita ng Diyos ngayon? No? Kaya mga kapatid, aminin natin, hindi natin kaya. Ngayon, nawa, katulad ng mga propeta, they met God face to face. Paano? By manifesting His word and promises to you. Para mong nakita yung Diyos. Kaya kagabi, nakikita mo ba yung Diyos sa nature? Praise God. Bakit sa nature? Ilalayo pa natin. I can see God to you. Amen. No?
I can see God to you. See, brothers and sisters, I can see God to you. Nawa ang makita natin sa bawat isa pag magharap-harap tayo, bilang magkakapatid, yung nakikita natin, yung Diyos ang nakikita natin sa kapatid natin. Mahirap kung nagharap-harap tayo, iba yung nakikita mo. No? Pagtingin mong ganyan, naku, hindi si Lord yung nandito. Nakakagulat pag gano'n. No? Na dating si Lord yung nandito, pagkatapos ngayon, iba na yung nandito. Eh pag hindi si Lord ang nandoon sa iyo, iba yung nakita. Naku, alam nyo na kung sino yung nandoon. No? Elijah knew, no? Elijah knew that his God is real, sabi niya. Pareho tayo. Our God is real. So he brought it to a showdown. But when the people turned down the supernatural sign, his poor heart broke and he ran to the juniper tree for refuge. So si Jezebel made her threats because they don't want to give up their social gatherings, the social society. And Elijah's heart broke down and ran. Lagi niya sinasabi yung kasi yun ang pinaka-refuge niya under the juniper tree. No one to comfort him. He went to the juniper tree and knelt down and said, I'm so tired and so weary, Lord. Sabi niya. Pagod na ako, sabi niya. Why don't you just take my life? Sabi niya. Biro mo? Na pinapakiusap pa niya sa Diyos na kunin mo na lang yung ba't hindi mo na lang kunin yung buhay? And just let me die. Doon sa nararanasan niya. Yung ganun mahirap. Mahirap yung sitwasyon niya. Doon sa time na yun. My fathers all went. So let me go also. Nangamatay ng aking mga magulang. Hayaan mo na rin ako mamatay. Sabi. So men who deal in the supernatural, sabi, and stayed in the presence of God. And when you see God's program, turn down nila, after you preach it, and you did your best, and did something, what God told you to do, what God told you to preach, then still they walk away from it, it breaks your heart. You did your best, pagkatapos, tinurn down nila, sumunod pa rin sila dun sa mga gusto nila. Talagang malungkot. Nakakalungkot talaga. No? Siguro naman, nararamdaman nyo yun, mga kapatid. Pag hindi nyo naramdaman yun, wala tayong bahagi sa mga gano'n. No? No wonder, sabi niya, he'll say, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment. Sabi niya, I imagine Elijah lying under the juniper tree. Sabi ng ating kapatid, ini-imagine ko si Elijah, sabi niya. Maybe God said, my servant needs some rest. Yung servant ko, sabi niya, sabi ng Diyos, nangangailangan siya ng pahinga, sabi niya. Need some rest. He is so tired and nervous, sabi niya, and tore up, sabi niya. Takot na takot siya, ninenervous siya, and he don't know what to do, sabi niya. Humiga siya sa juniper tree, no? Maring, nung nakita ng Diyos ito, sabi niya, tandaan natin, angel, ano? He sent his angel. Sabi niya, he called the angels. Pipiliin ko sa mga angels ko, sabi niya. I will pick up out of the angels
na mayroong pinakamalambot na kamay, sabi niya, upang humipo sa kanyang eyebrow upang matulog siya ng mahimbing. Para makatulog siya, makapagpahinga siya. Sabi ng Diyos, yung pinaka-softest hand na daliri ng angel, ang uutusan kong humipo sa kanyang mga mata, sabi niya, para makatulog siya ng mahimbing, makapagpahinga siya, sabi niya. Tapos sabi niya, and I want, sabi niya, and I want the best chef among you angels. Sabi niya, the best chef, sabi niya, pinakamagaling na cook. And go there and get all the vitamins he need and put all in his meal. Sabi niya, ilalagay mo lahat yung kailangan niyang vitamins sa kanyang sa kanyang pagkain. Sabi kanina, merong bread and meat. Sabi niya, yung pinapagluto niya, angel. Walang magluluto eh. So yung pinapagluto niya, angel. Pinadala niya yung angel doon para ipagluto si Elijah. Pagkatapos, hinipo ng angel si Elijah, arise and eat. Sabi niya eh. Amen. Arise and eat, sabi ng angel. Kumain si Elijah ng bread and meat at uminom ng tubig. Pagkatapos, sabi niya, hipuin mo uli yung kanyang mga mata. Pagkatapos niya kumain, hipuin mo uli yung kanyang mga mata upang matulog siya at makapagpahinga. And then, sabi niya, ipagluto mo pa siya. Sabi niya na naman doon sa angel, sa ikalawa. Basahin ninyo mamaya, no? Pag-aralan pa natin mamaya. Hipuin mo pa kung uli yung kanyang mga mata, sabi niya, yung brow niya, sabi niya, para makatulog siya ng mahimbing at makapagpahinga siya. Because the journey is so great, sabi niya. Amen. Praise God. Tingnan ninyo, gusto na niyang mamatay. No, I will not let you die. I am not yet true to you. Hindi pa ako tapos sa'yo. Kailangan pa kita. Sabi niya. At nung si Brother Branham, nadala siya doon sa third heaven, doon sa paradise. Sabi niya, I don't want to go back again to my body. Sabi niya, ayoko nang bumalik doon sa katawan ko. Sabi niya, no, I am not yet true to you. You have to preach. Magpipreach ka pa. Kailangan masave pa yung, masave tayo. No? Hindi pa ako tapos sa iyo, sabi ng Diyos. Kailangan pa kita. Mangaral ka pa. Hindi pa ako tapos sa iyo, sabi kay Elijah. Kailangan pa kita. Bigyan mo siya ng mahimbing na tulog. Sabi, oh, chef, sabi niya doon sa angel, ipagluto mo siya, ilagay mo lahat ng vitamins na kailangan niya. Kaya 40 days, 40 nights. 40 days, 40 nights, hindi siya lang hina. Lahat ng kalakasan ay nandoon sa kanya. So even the world turned him down, I'm going to treat him right because he followed what I commanded him. Ayun pala. Sabi niya, dahil sinunod niya yung mga utos ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, sabi, ititreat ko siya, sabi niya, ng tama. Wala namang mag-aalaga sa kanya eh. Nag-iisa lang siya eh. So kung nag-iisa ka, pumasok ka pumunta ka doon sa ilalim ng juniper tree, tumawag ka sa Panginoon. Lalo na kung nag-iisa ka, ang sarap mag-pray sa Panginoon. No? Kahit na isigaw mo pa, makipag-usap ka sa Diyos, mararamdaman mo kung ang Diyos ay kumikilos sa iyo. Kahit na nagtatrabaho ka, alam niyo mga kapatid, maraming experience, no? Lalo na sa pagtatrabaho ko. Madalas, talagang kailangan samahan mo ng prayer. Sabi nga ni Brother Manny, dito sa bahay na ito, walang makakapag-alis ng bara dyan sa CR na yan. Sa laki nung inalis natin, Brad. No? Kahit na anong gawin mo, hindi mo mapapatuloy yung tubig dyan, pati yung dumi ng tao. Sabi ko, pagdasal natin, Brad. Habang ginagawa namin, nagpipray kami. Nagpipray ako. Sabi, kailangan pala, pastor, talaga. Kailangan samahan mo ng prayer kahit na anong ginagawa mo.
So praise God, it was solved, no? Kaya iniwan ito, kaya dahil doon. Hindi masosolve yun. Kahit palitan mo pa lahat ng mga tubo, kahit palitan mo pa yung mga bowl, wala. Talagang nakabara. Sinarhan ng ugat ng puno, lahat ng butas. Kaya walang makalabas. O sino makapagtitiis ng amoy na yun? Si Brother Perry, nakita niyo yun. Pero, sa prayer, no? Tuturo ng Diyos kung paano isosolve. Amen. Praise God. Kahit sa mga trabaho natin, no? Huwag niyong kalilimutan, pagka nagtrabaho tayo, sama niyo lagi yung prayer. Sama niyo yung Panginoon sa pagtatrabaho. So God, sabi niya, remember, if you've done your best, God will love you as He loved Elijah. Sabi ng ating kapatid. Kung paano niyang minahal si Elijah, mamahalin din tayo ng Diyos. No? Hindi rin niya tayo pababayaan. Alam nyo, nung matapos na si Elijah, sa kanya, hindi na siya gagamitin ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos kay Elijah? Amen. Praise God. When God is true to Elijah, what God did to Elijah? He took up Elijah. He was caught up. Kinutat na niya. Iniangat na siya sa langit, papunta ng langit. And he told his mantle to Elisha. Amen. Nakaught up siya, na-rapture siya. Because he was true to Elijah. Finish. Your mission is finished. Mission accomplished. So if our mission is accomplished, come up higher, come up later. Sabi ng Panginoon, we will go to the rapture. Yun ang dapat na makamit natin. We will go to the rapture. No? Tapos na yung hirap ni Elijah. Tapos na ang ating mga paghihirap dito sa mundo. Amen. Right. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. No? So, God may be saying, Elijah, you did your best. I only sent those signs, sabi niya. Ipinadala ko lang yung mga signs na yan for a witness. Sabi niya, that in the judgment day, they will stand alone. Pagdating ng judgment, sabi niya, they have seen it and they heard it from you. I know you're tired and weary, and the Lord God, the creator of heaven and earth, sent an angel of God and fed him bread and water. God's great angelic choir, sabi niya, yung dinadramatize ng ating kapatid, yung angelic choir came out and begin to sing the songs like a mother for a baby, para patulugin siya, para papagpahingahin siya. And the angelic choir in heaven, sabi niya, waiting, singing for the coming of Elijah. Praise the Lord. May kasiyahan, masaya na. Hindi na kailangan na, Lord, take my life. Hindi na. He took him alive. No? Bakit ko kukunin, bakit ko aalisin yung buhay mo? Sabi, I will take you alive. Di ba napakasarap ang pangako ng Diyos? God loved him so much. Alam, kahit na gaano pa hirap yung journey niya, sabi niya, mahirap man yung journey mo ngayon, sabi, I'm not yet through to you. Sabi niya, merong naghihintay pang mas maganda sa kanya. No? God called the angels and fed him. He gave all the vitamins, sabi niya, and fed him. Ang kailangan lang ngayon sa atin, you go to that juniper tree, sabi niya, you rest there. Para ang Diyos ang mangalaga sa iyo. Pag hindi ka pumunta doon sa juniper tree, sabi niya, saan ka pupunta? Ito ang juniper tree muna natin ngayon, no? Kaya nga pumunta tayo ngayon dito para nandito tayo sa juniper tree ngayon, no? Maaaring punong-puno tayo ngayon. Oo nga, no? Ganda sarap. Pero paglabas mo, aalis ka na naman sa juniper tree. Sa pahinga mo sa Diyos. Lagi niyong ituon sa salita ng Diyos yung isip niyo.
para hindi mawawala. So, nung nagising siya, when he woke up, feeling better, and he went 40 days and 40 nights. Sabi ng ating kapatid, do you want to know? Sabi niya, do you want to know what kind of vitamins he used that will keep a man on a corn cake and a glass of water for 40 days and 40 nights? Sabi niya. Alam niyo ba yung vitamins na yun? Sabi niya. And ye shall receive power. Amen. Praise God. Yung power na ito, sabi niya, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. That's the power. No? Nung tinanggap niya ito, he can use him. Magagamit niya si Elijah. Very powerful. Si Elijah. No? Kahit 40 days na yun, hindi lang 40 days, 40 nights. No? Mas higit pa doon. Sabi nga ni Jesus Christ yung mga ginagawa ko, higit pang mga dakilang gawa dito, ang gagawin ninyo. So, hindi lang 40 days, 40 nights. Oh. Napunta siya sa cave, ano? Then he finds the cave way back in the wilderness. And the first thing you know, when God found him, sabi niya, and he came thither unto a cave and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him. The word of the Lord came to him, and he said unto him, what doest thou here, Elijah? Anong ginagawa mo dito? Sabi niya. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with a sword, and I only am left. Ako na lang natitira. Sabi niya. And they seek my life to take it away. And he said, go forth, and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great strong wind rent the mountains, and break in pieces, and the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. The Lord was not in the wind. After the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Wala rin yung Lord doon, Panginoon. Wala rin doon sa wind. But the Lord was not in the earthquake, sabi niya. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, ito ngayon, nanto dun yung Lord. A still small voice. Marahang bulong. Nanto dun pala yung Panginoon. No? Siya yung voice, yung nagsasalita. Elijah heard that voice, and he answered, so what hearest thou, Elijah? Ano yung naririnig mo? Doon sa still small voice? So anong naririnig ni Elijah doon sa still small voice? Come up here. Amen. He wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entering in the cave. And behold, there came a voice unto him and said, what doest thou here, Elijah? May alam kasi si Elijah. Kaya nga alam niya, pag nakita mo ako na iniakyat, sabi niya kay Elisha, no? And what hearest thou, Elijah? No? Like what God said, God is not yet through with Elijah, so God sent him to the wilderness of Damascus, and anoint Hazael, sabi niya, to be king of Syria. Yun na lang ipagagawa sa kanya. Pagkatapos niyang ma-anoint ito, yakit na siya. If we haven't listened
to rushing mighty wind, sabi niya, and fire, and everything else, and failed to hear that still small voice. You failed to hear that still small voice, sabi niya. How much more we can see or hear the giver or maker of the signs. O paano mo pang makikita? Hindi mo nga narinig yung mga ito, yung mighty wind, no? Yung fire, yung earthquake, yung wind. Wala ka man lang narinig noon. Wala kang nakita. O paano mo makikita yung giver? No? Nakita mo na ni Elijah yun bago niya narinig yung still small voice. So, kailangan meron ka munang makita. Ano? Bakit kailangan ng Diyos yun? Sabi niya. The people or the church might have some signs and have all kinds of sensations. The question is, meron silang sensations? No? Meron silang signs? Is the churches became better? Sabi ng prophet. Kung may makita silang signs, is the churches became better. Marami silang na-sense na ganito pala yung ano lang yung Holy Spirit, sabi niya. Ginanon lang kami, na-slain kaming lahat. Yun yung sensations daw nila, no? Is the church became better? Pagkatapos niyang lumabas, dun sa nangyaring ganon, nagkaroon ba ng iba yung pagbabago doon sa tao? Or is still the same? So yung nagsabi ng ganun nga sa akin he's still the same Hanggang ngayon, pag nakikita ko sa inano niya ako sa Facebook, he's still the same, no? Hindi siya nagbago. At kung yung mga churches, nakakita sila ng signs and sensations na sinasabi nila, meron din the Holy Spirit, no? Lagi speaking in tongues din. Mga charismatic, lahat. Mga assemblies, lahat ng mga churches, maraming nagsasabi, no? Why they are still divided? Pareho naman nilang nararanasan ito. Pero nananatili doon sa division. Nananatili doon sa denomination. Sabi ng ating kapatid, they failed to see, they failed to hear. What doest thou hear? What heareth thou hear, Elijah? Sabi niya, the only thing that we will be united, sabi ng prophet, when the people hear that still small voice of God. Sabi niya, pagka ito yung narinig, sabi niya, yung still small voice, no? Mayu-unite yung mga tao. That's where the churches failed, sabi niya. Kasi mananatili sila yung magiging fanatic yung mga tao sa kanilang church, no? Kung ano yung sinabi ng church nila, yun lang. Hindi sila makikialam kahit kanino para hindi sila umalis doon. Sasabihan sila ng mga kasamahan nila, huwag kayong makikinig doon. Dito ka miyembro. Hindi ka dapat umalis dito. Oh. Realidad ito na nangyayari. Anong sabi ng Biblia? Merong mga gustong pumasok sa kaharian ng langit at ito ay sinasarhan ng mga pariseo at ng mga eskriba. At yung mga nagsasara ngayon, hindi mga pariseo, hindi mga eskriba, mga pastor. Wala silang talayaan. Pero alam nila, sabi niya, ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Tama naman yung Biblia, pero hindi sila malaya. Bakit nakakulong sila doon sa pangako, doon sa church? Bibigyan ka nila ng posisyon sa church para hindi ka na makaalis. Di ba? Realidad na nangyayari ito. Kaya ang sabi ng ating kapatid, ang mga ito tulad dito sa mga bibi o sa mga gansa, kung hindi aapaw ang tubig, sabi niya, hindi ito makakalangoy dun sa ibang makakalaya.
So, ano kailangan? Kailangan umapaw yung kaunawaan at yung pagtanggap sa salita ng Diyos upang ito ay lumutan siya at makalabas siya sa fence. Makalabas siya doon sa bakod ng relihiyon, bakod ng denominasyon. Pero nagsasabing born again ito. Sinong tunay na born again? At kung narinig nila ang salita ng Diyos, bakit hanggang ngayon nakakulong? Di ba? Dapat may kalayaan, malaya ang isang tao. When God appeared on the signs and proved Himself to be God, they want more signs. They want more signs. Sign ang gusto. Hinahanap yung sign. Pero yung giver, never nilang hinanap. Yung nagbibigay ng sign, never nilang hinanap. Gusto nila, yung sign ang nakikita. Ay, nag-speaking in tongues siya. Puspos siya ng Holy Spirit. Sign yan eh. O gustong-gusto ngayon. O tuwing Biyernes, ikaw ang mag-speaking in tongues. No? Yun kasi yung hinahanap ng mga tao. Talagang may Holy Spirit dun, Brad. Kasi, nag-speaking in tongues. Sa oneness, pag hindi ka na, lahat. Kaya ang ingay. Lahat magtatang. Kaya nung nagkagulo sila na Arman, di ba? Pinagbawalan sila nung puti na nakasama nila. Kasi iba na yung tang niya eh. Tumatalon ng hindi mo maintindihan na walang paliwanag dun sa tang. No? Kahit siya hindi niya may paliwanag. Kailangan na magpapaliwanag, sabi ng Biblia. No? That's why Paul said, though I speak with tongues of men and angels and have not love, it profits me nothing. Kung wala ka namang pagmamahal. So, kaya lang misinterpreted yung pagmamahal. Gusto, bigyan mo ng pera. Gusto, bigyan mo ng gamit. Lahat gusto, ibigay mo sa kanya. Yun ang kasi, doon mo mahal. Pero pag hindi mo binigyan, wala ka pagmamahal. Hindi ganun yung pagmamahal. Pero, yung pagmamahal talaga, yung sinasabi ng Biblia, yung love na ito, i-correct mo yung mali. Para maligtas yung kaluluwa. Ipanalangin mo yung may mali para maligtas yung kaluluwa. Yan ang pagmamahal. O kung natulungan mo lang minsan, kung hindi naman nagbabago yung buhay, tinulungan mo, ganun din yung buhay. Hindi mo mahal yan kasi napapahamak eh. Kailangan, hindi siya mapapahamak. Hindi mapapahamak yung kaluluwa. Though I can have faith to move mountains, sabi niya, and have not love, it profits me nothing. So we're prone to go after the gift instead of the giver. Laging gusto yung mga gift. May gift siya ng giving. Mapagbigay siya eh. O pag hindi na nagbigay, wala na yung gift sa kanya. Bawa naman. Naka-20 pagbibigay na. Tapos minsan lang hindi nakapagbigay. Nawala na yung gift. Nawala na yung gift ng giving. Hindi nawawala. Hindi yun ang hinahanap kasi kailangan yung mga kapatid yung giver, no? Alam mo kaya lang tayo nakakapagkaloob, no? Kasi yung giver nakita natin. Kaya yung giver naman na ito higit pa ang ibibigay, no? Kasi nakita niya kung paano tayo magbigay sa kanya. When you see the gifts and signs, look what is behind it. Pag may nakita tayong sign, no? Halimbawa, nakita ko yung sign sa inyo, cheerful giver ka, no? That was a gift to you. And I will look behind that gift. You have the Holy Ghost. So that was the giver of the gift. No? I can see the gift to you, and I can see the giver of the gift to you.
Amen. Di ba? That's right. Kapag ka yung nagbigay yung, halimbawa, may nagbigay, Lord, ibalik mo kagad to sa akin ng 100 times, ha? I cannot see the giver! I saw the gift, but I don't see the giver. Di ba? Di ba mga kapatid? That was a gift yung mag-giving That's why you gave You have given something Pero, yung I don't see the giver kasi, Lord, balik mo ng maraming beses kagad nun, ha? 100 times. Oh. Akala nyo, nagbibiro ako dun sa sinabi ko. No? The churches want entertainment. Gusto ng mga and reject the true gospel of the Lord Jesus Christ. Tuwang-tuwa sila kasi marami silang mga palatuntunan. Lalo na kapag, naku, nasama ako sa mga Baptist dito, akala nyo, meron kaming mga program, merong Bible contest, group by group, kung sinong mabilis makahanap, kung sinong mabilis makapag-recite, kung sino yung maraming memory verse, kaya reverse lahat yung paniniwala Naranasan ko ito. Gustong-gusto nila pa yung doon ka sa group kami ni hindi kay brother mo. Yung kung sinong mabilis maghanap. So mga kapatid, ganon yung mga gusto na. Entertainment No? Para ma-entertain yung mga mananampalataya. Pagkatapos nito, sabi niya, punta tayo dun sa Umbab. Nakarating pa ako ng Umbab Hindi ko na nga alam yun. Layo ng Brad, no? Malayo yun. Nag-fellowship doon, mga kapatid. Pero ako kasi, may ugali ako talaga na pagka sa mga praising, talagang ninanamnam ko. Makita ninyo yung picture ko noon, talagang kahit malamig, naka-jacket ako na talagang kahit Trinitarian pa yun, bigay todo. No? At hindi ako nakamulat ng mata pagka kumakanta ako dun sa church ng Trinitarian. Kasi pag nakita mo, pag nagmulat ka ng mata sa praising, no? Makita mo yung mga haluhay. Kita mo yung mga pulser sa naninilaw dito. Tapos yung mag-speaking tang naka-short. Andalasen. Wala nang paliwanag. Hindi ko pa naman alam nun na may paliwanag. No? Kaya hindi ka makapagtanong. Nung minsan na nagtanong ako tungkol sa baptism, 3 elder kagad, mga kapatid. Sino mataas ang utos, Brad? Nagtatanong ka lang naman No? Ganun ang kalagayan dito noong panahon na yun. No? Pag sinabi mo na nagtanong ka ng ganun tungkol sa baptism, in the name of the Lord Jesus Christ, you are oneness. Oneness kagad. Brad, kung ganyan man mo, huwag ka nang umatid. Ex-commune ka kagad. Naranasan namin dito yun. Na-ex-commune kami. Nung sumama ako sa mga oneness, ex-commune kami. Ito na ang huling attend nyo dito. Wala na, hindi na kami maka-attend. Napasama ako sa kanila. Si Trinitarian, nag-ex-commune. No? So look, it is not always the noisy things that is great. Hindi yung mga maiingay na bagay, sabi niya. That is great. Hindi yung wind ang great. Hindi yung earthquake. Hindi yung fire. No? Those are not the great, yung noisy things na yan. Those are not the great things. But it is the still small voice that is the great thing. No? Merong kinuwento ng ating kapatid. Sabi niya, notice, sabi niya, a wagon, sabi niya, can go out to the field. When it is unloaded, it will bump and make noise. But when it come back, same bumps, loaded, sabi niya, with good things. And it won't make noise and squeak. Why? Amen. Why? Sabi niya, it is loaded. Sabi niya. Loaded siya.
What the church needs today is to be loaded, sabi niya. Amen. Loaded with the Holy Spirit. Loaded with love. No? And it will not make any unusual noise. No? Amen. Anong ang nakakarga sa kanya ngayon, it's love. And Holy Spirit, sabi niya, filled with the Holy Spirit. Dapat ganun yung church, sabi niya. Tandaan natin, no? Remember, it's that still small voice of God that operates the power of God, that makes things real and brings life to the church. Yung still small voice, sabi niya. It is not the noise that counts, sabi niya. It is the vindication of the Spirit of God that makes difference. Yung vindication ng Holy Spirit, yun yung magbibigay ng diferensya sa noise at saka doon sa still small voice. No? Kahit na mag-ingay ka ng mag-ingay, no? Anong halaga ng ingay mo kung wala ka namang word? Anong halaga ng ingay mo kung wala ka namang Holy Spirit? No? So with those noise, God was attracting the attention of Elijah. And Elijah represents the church. God is making him to listen. No? Ina-attract muna niya para makuha yung attention ni Elijah. Kaya nga, tinyo, kahit sa sa speech, kailangan meron ka munang attention getting. No? Para yung mga listeners, yung audience, no, nakafocus sa iyo ang kanilang mga paningin at ang kanilang mga pandinig. No? Meron ka munang attention getting sa kanila para makuha mo yung attention nila. Ganon yung ginawa ng Diyos kay Elijah para makuha yung attention. Ganon din yung ginawa ng Diyos sa mga tao, sa mga churches. No? Meron siyang mga attention getting para ang mga tao hindi sila mahirapan na makinig. Speaking in tongues, pinakita niya kagad nung napaspos ng Holy Spirit para makuha yung attention. Nagsasalita sila ng ating mga wika. Na-attention sila. Nakuha sila. Nakinig sila. Anong nagpabautismo? 3,000. Sa first day parang 3,000 na kagad yung nagpabautismos in the name of the Lord Jesus Christ. At yung mga ito, nananatili sila na matibay sa turo at doktrina ng mga apostol. Dapat ganun. Pag nakuha yung attention natin, nakita natin, narinig natin, huwag nating iiwanan ito, mga kapatid. No? Merong kwento pa, no, about a friend ng ating kapatid. Ito, kwento lang naman na kwento ni Brother Branham to. Sinama ako, sabi niya, ng isang kaibigan ko, bago tayo magtapos. Ng kaibigan ko, my friend took me in a trip, sabi niya, in France, sa France. And the tour guide took them in a certain garden and showed, meron daw ipinakitang statue. The statue, it is the statue of the Lord Jesus Christ. No? So, nung tingnan daw, looking at the statue, he said, what did the sculptor had in mind? Sabi niya. Ano yung nasa isip ng sculptor na nag-ukit nito? Sabi niya, why I don't see any sufferings of Christ? Wala akong makita na suffering ni Christ, sabi niya. What does that mean? Sabi niya. So the tour guide told, ang pangalan nung kaibigan niya, Mr. Sproul. Maybe you're criticizing the statue, sabi niya. Kasi wala ka namang makitang suffering ni Jesus Christ sa statue, sabi niya. You know the things of it, sabi niya. You have to know what the sculptor had in mind para malaman mo kung ano yung nasa isip ng sculptor. Sabi niya. Before you can see what he is trying to do, sabi niya, come down, sabi niya. Come down to the foot of the cross and kneel down. Sabi niya, come out to the foot of the cross and kneel down, sabi niya. Then, look up, sabi niya, look up
And Mr. Sprouse said, he thought his heart would break. Sabi niya, there was every agony that Jesus went through the cross. He saw all his sufferings. Sabi niya, so you see, sabi niya, you see the statue was made to get down and look up, not to stand off and look over. Sabi niya. Hindi yung titignan mo lang ng ganyan. Sabi niya, you have to see it kneel down of the cross. Sabi niya, doon sa cross of Calvary. Kung sa atin, no? And that's the way the Word of God is, sabi niya. Not to stand off at one side, sabi niya, and say your own interpretation and understanding. No? And say it's just a word written in a paper. Sasabihin mo sa Biblia? Jesus is just a man. Sasabihin mo ba? No. But you have to kneel down, sabi niya, and look up, sabi niya, of that cross, sabi niya, then you will see the suffering of Christ. Kneel down, humble yourself, and you will see Christ. No? The right thing to do, get down on your knees and say, teach me, Lord. And then you'll find Jesus say, these things that I do, ye shall do also. The same works Jesus did. The first thing, kneel down, humble yourself, no? And then you will see kung anong gusto ng Panginoong Jesus para sa atin, mga kapatid. So, what hearest thou? What hearest thou now? Come up hither. No? I'm true to you. I'm finished to you. The rapture is coming. Come up. Come up. Stand up, brothers and sisters. Praise God. Praise the Lord. Samahan niyo muna ako sa pagpapasalamat sa Diyos. At si Brother Don ang mag-closing prayer. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa mabiyayang araw na ito na kaloob mo sa amin. Sa mga blessings na spiritual na kaloob mo sa amin, O Ama. Baunin nawa ng bawat isa ang iyong mga banal na salita na never na makalimutan ang juniper tree kung saan kami makakapagpahinga kung kami may problema. Never na makalimutan ang still small voice na yun, na nandoon yung power, nandoon yung giver, ang aming Jehovah Jireh. O Ama, salamat po, Diyos, sa mabiyayang mga banal mong salita na kaloob mo sa amin, sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. Patuloy kami, Panginoong Diyos, na lumalapit sa iyo at nialay ko sa iyong muli ang church na ito, ang bawat kaluluwa ng mga kapatid ko po ito, O Ama. Proteksyonin mo po kaming lahat. Ihanda mo kami sa pag-agaw, O Ama. Lalo na, sabi mo, kung nalalapit na ang araw ng pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Tulungan mo kaming lahat. Hindi namin kayang lumaban sa sanlibutan na ito, O Ama. We are really outnumbered. We might run like Elijah did. Subalit alam namin, ikaw ang may protection. Ikaw ang kaya mo kaming proteksyonan, O Ama. Salamat po, O Diyos. Anong may babalik namin sa iyo, O Ama? Tulungan mo kaming mapaglingkuran ka namin ng may katapatan, Panginoong Diyos. Mapaglingkuran ka namin ng may malilinis na puso, O Ama. May malilinis na buhay upang malwalhati ka sa aming mga paglilingkod sa iyo, O Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, Ama. Sa iyo po ang lahat ng karangalan, lahat ng papuri at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.